sinasabak, isa ng sinasabak sa mga biyahe para atin yun, pahod mo, no? Alam mga taren. Opya. Ay, naku, traffic talaga dito. Opya. Ayan ay puntahan natin ang aking starting point sa tuwing bumabiyahe kami. Pagpapagas na muna tayo. Ito ang aking starting point, ang Sea Oil Gasoline Station dito sa Cainta, Rizal. 6450 ang 97. Yan, full tank 401. So nakapagpakarga tayo ng 6.2 liters. Tapos i-reset natin sa 0 para masukat natin namin yung gas consumption nya. Okay, start na. Traffic pa din, ano ba yan? Good afternoon mga idol, sa ating mga ka-easy riders dyan. Good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Cainta, Rizal, Emelda Avenue, na kung saan ay madalas ang traffic kapag ganitong oras. At ngayong hapon ay babiyahe tayo uli ng norte. So napapadalas yung biyahe norte natin. Ngayon ay babiyahe tayo papuntang Pangasinan. Pero hindi pa namin alam yung exact na location na pupuntahan namin. Siguro sa daan na lang kami maghahanap kung saan matutuluyan. Bukas ng umaga ay may pupuntahan kami sa Rosales, Pangasinan. Then try natin makadaan sa Daang Katutubo. Try na lang natin siguro kung makakarating tayo ng Daang Kalikasan or Daang Katutubo, kung saan tayo makakapasok. Sana ay mapasyalan natin yung bukas. Ito naman ay isang araw na balikan rides lang after. Siguro magpapalipas kami ng gabi somewhere in Pangasinan. Then bukas ang hapon babalik na rin kami ng Manila. Si Mrs. Easy Rider ay may pasok na sa trabaho. Makalipas ang ilang araw niyan, magbalik namin dito. Biyaheng Bicol naman tayo. Let's get it on. Daet Camarines Norte ulit ang destination natin. Okay, makita-kita tayo dyan sa Daet pag ano, natapos namin itong biyaheng Pangasinan na to. Diba, ang saya. Ang saya nung paglalaspag ko kay Puti. Talagang todo ano to eh, todo biyahe to. Itong Easy Ride 150 natin, katulad ng pinangako ko sa inyo, makikita niyo yung ride performance nito. Saan natin to dadalhin na. So far, so good pa rin talaga siya. Kung mapapanood niyo yung history nitong YouTube channel natin, halos si Easy Ride 150 natin, si Puti, talagang sinasabak ko siya ng sinasabak sa mga biyahe para makita nyo rin talaga kung ano meron sa Motorstar. Kasi yun din ang una kong tanong sa sarili ko nung bago ko kinuha to. Ano bang meron dito? Gamitin ko nga na gamitin. Ilagay ko nga sa YouTube kung saan to makakarating motor na to. Bawat biyahe ko, personal na lakad man yan, ay ina-upload ko na ngayon para makita nyo yung mga nararating ni Puti. O, diba? Tapos din sa napakahabang traffic ay okay, approaching na tayo sa Monumento. Ayan, nandito na yung rotonda sa Monumento. Magto-turn right na tayo. Papunta tayo Valenzuela. Bale, MacArthur Highway ang dadaanan natin. Ayan, kita nyo naman ng idol. Yeah boy, nandito na naman yung mga traffic. Ang dami na namang sasakyan. So time check tayo, magsi 6 PM na. Magsi 6 PM na, nandito pa tayo. Samantalang kanina pa tayo umalis. Ay, ganun talaga. Dapat talaga madaling araw dito dumadaan para napakaluwag dito. Siguro tamang-tama dito yung mga 3 AM. Yun nga lang, di na kami nagpaumaga kasi mahirap naman. Mahirap naman bumiyahe ng maaga tapos babalik ka rin. Parang nakakapagod naman. Sakit sa katawan nun. Hindi tayo nagpipilipin loop kaya kailangan natin ng mahaba ring pahinga. Hindi naman tayo nagpapakasagad, okay?
Malapit na tayo pumasok ng Valenzuela na kung saan ay hinuhuli ang mga dumadaan sa bike lane. Okay, ano to sumabit? Ay! 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 Nangya! Ay, maraming truck na kasabay. O, ginabi na tayo. Pero okay lang, enjoy pa rin naman namin yung biyahe. Sasama ko kayo sa biyaheng yun. Approaching City of Malolos, Bulacan. Ayun. Anong oras na ba? 8, ano ba? 16. Time check, it's 7:16 PM. Nandito na tayo sa City of Malolos. So, nag-usap kami ni Mrs. Easy Rider. Meron na kaming destination ngayon. Kanina wala pa eh. Ang target namin ngayon ay makarating sa Mga Tarem. Mga Tarem, Pangasinan. Yun. Doon kami muna ngayong gabi tutuloy. Sa pagkakaintindi ko, ang daan na mapupuntahan namin ay sa Capas Tarlac kami lalabas. Ang daming checkpoint ngayon na kanina pa to. Tama naman yan, nagsisipag ang mga kapulisan natin. So far so good pa rin naman yung biyahe natin dahil maganda yung panahon at hindi nagbabadya ang ulan. So tamang-tama to para sa atin. To Kalumpit. Yes. Nabaybay na natin ngayon ang flyover ng Malolos, Bulacan. Going to Kalumpit na tayo. At mukhang ganun pa rin pagdating sa baba. Mukhang matraffic pa rin. Maganda lang dito sa Bulacan ngayon ay medyo nag-improve na yung daan nila. Hindi na katulad dati na nakaka-hate or ang dami mong dadaanan na one way lang talaga na sasakyan ang pwede. Ngayon okay na, medyo maluwag na. Kaya good job. Sa next time siguro pag maayos na rin sa Pampanga, nakakatuwa ng bumiyahe rito. Yung dadaan ka rito, hindi na nakakasama ng loob at hindi na nakakasira ng mags. Okay, touchdown. Ano to? Kalumpit. So dito sa Kalumpit, yung Kalumpit ba talaga to? Dito tayo naka-experience ng mga sirandaan. Ito, katulad ito ginagawa pa. Ayan, I'm sure pag nagawa na to, itong side na to, magiging maayos na rin dito. So ngayon, konting tiis-tiis lang muna tayo sa mga ganitong daan at sigurado ako sa katagalan magiging maayos at masarap na magmaneho dito. So ano na yan? Ano na yan, kuya? Diretso lang. So ang pangit lang dito sa lugar na to kapag umulan, sigurado napakaraming putik. Bulacan pa rin tayo. Ay! 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 Lubak! 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 Ay! 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 Okay, going to maps mo nga. Okay, ano ba to? Nasaan na tayo? Nandito tayo ngayon sa Magalang, Pampanga na. So nagpagas na muna tayo rito kasi medyo mura. Dito dadaan pa tayo ng ayun, papasok na biyahe. Ha? 3 oras na tayo bumabiyahe. Oo. Siguro mga 3 hours na kami bumabiyahe at mayroon pa kaming 1.5 oras para makarating sa Mga Tarem. May 83 kilometers pa. So, dadaan tayo nito ng Tarlac, ng Capas Tarlac. Yan, Kamiling. And then nasa Mga Tarem na tayo. So 1.5 oras, 83 kilometers. Napakadali na yan para sa akin. Ang problema ko ngayon ay napakalamig. Tapos yung suot kong jersey napakanipis. Akala ko kasi mainit na yung panahon. Yung pala, malamig pa rin. Thank you. Yan, nasa Tarlac na tayo. Lamig. Malamig na naman ako. Para na naman tayo nito nasa Sagada. Sarap magkape. Yeah boy. Ito hindi natin nadaanan ang San Fernando, Pampanga. Dediretso tayo ng Mga Tarem. Ito yung ating way. Ayun, nandito na tayo sa Tarlac City. Kakain na muna kami rito. Yan, kakagutom na eh. So siguro may 1 oras na lang kami para makarating sa Mga Tarem. Then kita-kita na tayo bukas at puntahan na natin yung maganda. And right, Bangsilog.
sinanglaw. Yan, na-mates ko na itong sinanglaw. Kain na tayo. Kakain natin si Batna. Okay, let's go. Nandito na tayo sa Mga Tarem, Pangasinan. Okay, time check muna tayo is 11:16 PM. Nakarating tayo ng safe dito. Ayun, Mga Tarem National High School. Naghahanap lang kami ngayon ng lunch. Tapos pahinga na. Then bukas silipin natin ang ganda ng Mga Tarem. Ang ganda rito sa Mga Tarem. Ito yung kanilang park yata, no? Nice, man. I love Mga Tarem. Na tayo sa lodge at nakakapagod na rin. Yun, oh, ganda rin ang police station. Ano to? Town hall, ha? Nice, nice. Excited na ako para bukas. Wow, ang tinding ahon ito. Nice, ang ganda. Good morning! Nandito tayo ngayon sa Aguilar, Pangasinan. At ang ating tinatahak ay ang tinatawag na Daang Katutubo, na kung saan ay makikita mo ang magagandang tanawin. Kami nandito ngayon ay syempre para may pakita ko na rin sa inyo at makita na rin namin ang mas maaga. Okay, time check. It's 6:41 AM. Itong Daang Katutubo na ito ay may pagka-uphill ito. Para kang para kang akit ng maliit na Iron Road. Para kang papasok ka ng Baguio. Pero okay lang, wala naman problema. Ito na naman ang kalabang ko rito, yung anlamig. Subukan natin makapasok ngayon sa Mapita View Deck. Kung nagpapasok sila ngayon ng mga turista. Parang nakalagay kasi kanina temporary close daw. Check na lang natin. Hindi kinain ng dikambyo, ah. Hindi kinain ng dikambyo. Wala sa timing, wala sa buwelo. Yeah! Dito talaga sa norte, no, napakadaming magagandang pasyalan. Buti na lang at unti-unti nang na-explore ng mga riders. So, ang mga riders nga pala ay isa yan sa mga nagsusulong ng turismo. Lager man yan o hindi, basta mga riders. Bawat lugar na napupuntahan nila ay binabahagi nila sa bawat isa. Then pupuntahan naman ng kabila na makakakita. Ayan, kaya malaking tulong ang mga riders sa turismo sa Pilipinas. Yan lang ang napapansin ko. Ito ay literal talagang bundok yung inaakit natin. Itong Daang Katutubo ay literal na bundok na ginawa ng daan, kaya puro paahon. Pero meron pa rin naman palusong pagbababaan ng bundok. Yeah! Yun, paahon yan, no? Go! At tindi nito. Umagang umaga, pinapahirapan ko si Puti. Nakakatuwa naman dito. Siya, ang dami nagtatrabaho ngayon dito. Siguro may ginagawa pa nga sila. Yeah! Hello, Puti! Ayan! Ay, nalalim din ito. Oh, Anli Banking. Ayun na, no? Yung view deck. Ha? Doon to.
Ito lang yung pangit pag papunta ka sa view deck. Ito yung daan, oh. Syempre, kailangan mo muna ng konting trail. Ay, ang lalim dito. Oh, dito suungin na yung lalim na yan. May semi, ano ka pa rito? Trail. Siguro temporary close to. Kulit namin. Pinuntahan pa namin to. Okay lang sana yung daan eh. Ang problema, medyo paahon siya. Kawawa yung mags ko. Okay, touchdown na tayo. Ang ganda ng ano rito, tanawin, no? Ang pangit na ng daan dito, ah. Sige na. Gusto na may si rider maglakad na lang. Ay. Okay, touchdown na tayo dito sa Daang Katutubo, ang Mapita View Deck, Aguilar, Pangasinan. Yeah, puro trail. Yeah, finally narating din natin. Finally, in sea of clouds. Morning! Nandito na ulit tayo sa Mapita. Yung pagkagising mo sa umaga, dumiretso ka na dito. Ito pala yung isang part ng view deck. For sea of clouds. Ano, sea of clouds, oh. Ikabi, sirain natin yung moment ng dalawa. Yung photo bomber tayo. Maahon tayo na naman sa maliit na barul. Tapos after natin dito sa tayo magkakapit sa Daang Kalikasan. Ang mga kapuntukan. This is why we ride. Gusto mong tumira na talaga sa bundok. Tapos yung easy ride natin, gagawin natin pambundok. Ginagawa mga pang rough road eh. Tapos after nito, babalik kami sa napakalayong Daang Kalikasan. Back and forth si Puti. Okay, ito na yung Mapita View Deck na tinatawag nila rito, na kung saan ito yung isa mo sa pupuntahan dito. Ayan, mula dyan sa view deck na yan, matatanaw mo itong 360, itong Daang Katutubo na ito mula dyan sa Mapita View Deck. Ikakitin natin dahil tapos na yata kumain yung mga tao. Tayo naman. Dito, balik na tayo sa Daang Kalikasan naman. Galing sa baba ay inaabot tayo ng halos 20 minutes. Highway ng Aguilar, Pangasinan, paakyat tayo rito almost 20 minutes. So nandun si Puti, balikan na natin. Dahil ngayon ay magsi 7:30 na, kailangan na natin mag breakfast, magkape. Puntahan natin yung viral na coffee shop dyan sa Daang Kalikasan. At ito yung nasa nasa gitna ng bukid. Tara. Yung pababa, walang problema. Oh, ha? Nice, man.
Alright. Ito, punta rin to sa view deck sigurado. Ang daang kalikasan at daang katutubo ay magkaiba sila ng lugar. Ang daang kalikasan ay nasasakop siya ng mga tarem, at itong daang katutubo naman ay nasasakop ng Aguilar, Pangasinan. Okay, tara, magkape na tayo, nagugutom na oh. Ayun, nandito na tayo ngayon sa tinatawag nilang The Viral Coffee Shop. Papakita ko sa inyo kung paano makapunta rin sa gitna ng bukid na nagbabiral na kapihan. Yan. Oh my gulay. Oh, diba? Astig. Oh, tapos ito yung dinadaanan natin ngayon, Kawayan. At ito ngayon yung Kabukiran. Oh, si Mrs. Easy Rider sa sobrang excitement, iniwan na ako. Bali dito, iiwan mo nga pala yung easy ride natin dun sa labas dahil hindi pwede makapasok yung sasakyan dito. So bali dito, first time lang din namin nakapunta rito sa coffee shop na to. Pero dito sa daang kalikasan na to, nung pandemic days pa, hindi kami pinapasok dyan. Bawal daw. Ngayon, susubukan ulit natin makabalik dyan o makita kung anong view meron dito. Tapos yan, papakita ko sa inyo. Kailangan na muna natin kumain. So tamang-tama pala, bago ka makarating sa loob, gutom ka na. Ng Agkapita, diba? Ang astig. Siguro mas maganda rito kung gabi. Yan, makikita natin may ilaw yan. Natupad na naman yung pangarap ni Mrs. Easy Rider na gumastos. Gumala, hindi gumasto. Alam niyo ba, mas malaki pa yung expenses namin sa pagkain kaysa sa gasolina ng motor. Itong lugar na tong Agkapita na to, dun lang ito sa may entrance. Diyan sa may entrance, bago ka makarating dito sa daang kalikasan na pinupuntahan ng mga riders. Pero hindi mo agad siya mapapansin dahil layo niya rin sa kalsada. Maglalakad ka pa talaga ng ilang metro. Lang siya kung galing ka ng mga tarim na downtown, tapos pumasok ka rito sa daang kalikasan, sa may right side lang siya. Yun, basta malapit lang talaga siya sa kalsada. Meron ako nakitang mga dikita ng sticker dito. Ayan o. Dikit tayong sticker. Alright. Kain na. Pork silog. Liempo. Sabaw ng papaitan at kapi. Alright. Ano kapi? Mana natin, tapos mamasya na tayo after nito. Alright? Yan, tuloy tayo sa ating biyahe. After natin kumain dito sa Agpita, silayan na natin ang ganda ng daang kalikasan. At dahil weekdays ngayon, wala tayong mga nakakasabay na ibang mga riders. Hindi ganun na masyadong nakakatakot dahil katulad nitong daan na to, stretch to, walang masyadong nagrarat-rat. Gusto nyo talaga mag-chill sa isang lugar, huwag kayong pupunta ng weekends, weekdays. Ang gandang pagmasdan, pero ang katotohanan yan, parang kalbo yung kabundukan.
Ito, ang daang kalikasan. Sa pagkakaalam ko, itong daan na to ay sarado pa yung ibang part nito. So kung seswertehin tayo, sa bungad lang tayo makapasok. Pero try ko pa rin para sa inyo. Para yung mga gustong bumisita rito, malaman nyo na rin kung bukas dito o sarado. Wala si Puti Kinati na naman si Puti. Parang hindi siya sanay na hindi naglo-long ride. Dapat lagi siya naglo-long ride. So bali ngayon ko lang to na i-feature dito sa channel natin. So nandito na rin kasi tayo sa Pangasinan. Bakit hindi na rin natin daanan, di ba? At gusto ko na rin pala sanang i-shoutout yung mga Easy Ride 150 and Pangasinan na niyayanan nila ako dati rito. Yun nga lang nasa kabilang part ako ng Pangasinan, which is nasa Bulinaw kami ng time na yun. Alright, dito na tayo sa may dulo ng daang kalikasan. So sa ngayon hindi pa rin nakakapasok dito. Ayun may nakaharang pa rin doon. Siguro sa mga pupunta rito hanggang dito na lang muna kayo. Ito lang yung ating masisilayan. Pero at least nakadaan naman tayo dito. Okay na okay pa rin yung 150 natin. Kahit saan pa rin natin dalhin, napapakinabangan at nadadala tayo sa iba't ibang lugar. Siguro kailangan na rin namin sumipat. At para mamayang gabi ay nasa Manila na ulit tayo.